So yun, what's up mga kadaver gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guimara TV nga po pala, isang TVG defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So ngayon pag-usapan natin to, tahanang pinakamasaya to, breaking news to, totoo to ha. Hindi na to, hindi na to di umano ha. Tahanang pinakamasaya, may posibleng masuspinde dahil sa ginawa nilang ito. Naku po. At ito, lusos, matindi ang kakaharapin. No, matindi ang kakaharapin at mukhang may ano na nga po daw, may resulta na. O parang sinuspindi na ata yung kaso ng yung apela ng tape ata ulit. Parang case closed na ho ang trademark na Itbulaga. So yun, bago natin yan tawag dito, bago ho natin ito ituloy, bago natin ito panoorin, syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So nga pala, shoutout kay Gandara sa kanya tong video na to. So, ito, panoorin po natin habang nagmumukbang ako. Tape Inc. And speaking of Tape Inc., ito na nga ang ating pong update. So matapos po ang sunod-sunod na karmang natatanggap ng kabilang kampo, alam nyo na, yung pagkapanalo ng TVJ, and then sa IPO, tapos yung pagsipa kay Romeo Halosos Jr. bilang first district representative ng Zamboanga del Norte. So naging trending din po yan sa social media kasi ba naman, biruin ninyo, meron na nga pong pag-aangkin sa titulong Itbulaga, pati ba naman sa pagiging first district representative ba naman daw, ayon po sa mga netizens. So di ba, parang halos lahat ng issues ng pamilya Halosos, napapansin nyo rin po ba? Lahat patungkol po sa pang-aangkin, sa pang-aagaw. So, lumalabas Kaligita Bakers na talagang eto po sila, na yan po ang gawain ng kanilang pamilya. So, parang hirap naman pong isipin na nagkataon lang at baka mamaya sabihin talagang pinag-iinitan lang po ng mga TVJ fans ang mga Halosos. Kasi hindi lang po ito patungkol na sa Itbulaga, sa trademark, hindi na lang po ito patungkol sa TVJ, pati po sa politika, ngayon sa lupa naman, ano kaya ang sunod? Baka mamaya mabulaga po tayo at meron na naman pong panibagong issue ng pag-aangkin ng mga Halosos, di ba? Kasi akala natin itong Itbulaga lang, sunod sa politika, meron pa pala, may bagong lumabas. And ang masaklap pa rito, Kaligita Americans, parang kinakarma sila. Masasabing karma kasi ang lahat po ng laban na ito ay talo po ang mga Halosos. Lagi po silang talo pagdating sa legalities. Parang naging pintuan lang po ang TVJ para po magkaroon ng lakas ng loob yung iba po para labanan ng mga Halosos. Napakayaman din po kasi talaga ng mga Halosos. So parang anong hirap din po nilang kabanggain. And then ayun na nga, after ng issue ng Itbulaga, kinalaban ng TVJ. So nagsunod-sunod na meron po mga naglalakas ng loob para po sila ay labanan. And eto nga, pagdating sa legalities, lagi pong olats ang mga Halosos. Anong ibig sabihin nun? So, syempre, sa mga kagaya natin ng mga ordinaryong Pilipino, anong palagay nyo ang tatatak sa isipan? Alam nyo, never pinag-iinitan ang Halosos, no? Hindi sila pinag-iinitan dito. Katulad kami, mga TVJ defender, hindi namin sila pinag-iinitan. Sadyang, itinatama lang namin yung mga pagkakamali na ginagawa nila laban sa Tito Vic and Joey. Hindi namin sila pinag-iinitan dito, no? At ito pa, ito na lang bakit tawag dito? Bakit pipitsugin ba na tao ang Halosos para pag-initan? Hindi Tutusin, nakakatakot kaaway ang mga yan, mayayaman yan. Oo, nakakatakot kaaway yan. Kaya tutusin, dito rin, hindi rin namin sila inaaway. Pinapaliwanag namin sa kanila kung ano ba yung mga pagkakamali nila. Na idinidepensa namin para, 'di ba, yung ibang tao kasi mahilig magpapaniwala sa mga sabi-sabi ng walang sapat na batayan katulad niyan.
about sa trademark na Itbulaga. Sinasabi ng mga Lusos na sa kanila daw yan. Kaya tinatama namin na hindi sa inyo yan kasi wala pa kayo, may Itbulaga na. Ayun yun eh. O tingnan nyo nangyayari ngayon. 'Di ba? Eh sila lagi, bukang bibig nila, alam ng Diyos yan, alam ng Diyos yan. O tignan nyo nangyayari ngayon, sunod-sunod yung nagiging malas sa kanila. Yung karma, yung natanggal sa pagiging, ano ba yun? First district ba yun? Si John Lusos. Ngayon, yung sa resort naman. Tapos yung sa trademark, natalo na rin sila sa AIPO. Wala eh. Kasi yun naman totoo. Yun ang yun ang talagang nakatadhana na to na talagang ito yung tinadhana ng panahon na TBJ ang mananalo dahil sa kanila naman talaga ang titulong Itbulaga. Never namin pinag-initan niyang Lusos, kundi tutusin nga, minsan namin sila, pinapaliwanagan lang namin. Pinapayuhan. Kaso, ika nga nila, ang mayayaman, hindi yan nakikinig sa mga mahihirap na katulad natin, mga dukha. So, tuloy ba natin to? Anong ang iisipin natin patungkol po sa kanila? And speaking of talo nga po, hinggil dito sa Dakak, Collegiate Tabacads, ang mga Halusos, sabi dito sa article ng Abante News, Halusos olat sa titulo ng Dakak Resort. Pinawalang bisa ng Court of Appeals or CA ang titulo ng Dakak Beach Resort sa 1,000 square meter property nito sa Dapitan City. Ipinag-utos din ng Court of Appeals na bakantihin ang lupa at ibalik ito sa may-ari na si Maria Consuelo Sakin na nadiskubring peneke ang pirma sa sinasabing deed of sale ng resort. Kasabay nito, inatasan ng Court of Appeals 22nd Division si Romeo Halushos, may-ari ng Dakak, para bayaran si Sagin ng 10,000 kada buwan para sa paggamit at pag-ukupa ng property mula ng isang pa ang reklamo hanggang sa mabakante ang resort. Nako, yari na po talagang tunay. Ang daming lumalabas na pera ngayon sa mga Halusos. Plus yung Itbulaga pa ay wala sa kanila and ang advertisers. Wala na talaga, sinunod-sunod na sila, no? Sunod-sunod na yung kamalasan na nangyayari sa kanila. Ito kung sila mabuting tao talaga, kung maganda kung talagang yung hangarin nila, katulad yung lagi nila sinasabi na ang ganda ng pakikisama na ginawa nila sa Tito Big and Joey, kung yun man ay totoo, hindi magkakaganito sila ngayon. Walang mangyayaring ganyan sa buhay nila ngayon, totoo yan. Tingnan Tito Big and Joey, sunod-sunod po yung swerte. Yung biyayang natatanggap nila, yung dumarating sa show nila at sa kanilang lahat ng buong Dabarkads. Diba? Pero ang halos, kung papansin ninyo, halos sunod-sunod na yung kamalasan na nangyayari sa kanila. So magtataka tayo, bakit? So hindi na tayo magtataka. Magtatanong tayo kung bakit. No? So hindi na tayo magtataka, alam nyo kung bakit? Dahil nga sa ginagawa nila o sa ginawa nila sa kapwa nila, yan binabalikan tuloy sila. Bro mo, peking titulo, peking pirma. Oo, ay naku po, yari na naman. Alam ko ano yan sikat yung resort na yun yung Dakak ba? Oo, Dakak nga. Diba? Tapos hindi pala sa kanila din yan. Ang pagkakaalam ko nga sa kanila, sila, kaya ako din sila dahil din sa Dakak Resort na yan, na Lusos talagang nagmamayari yan. Pero gulat tayo, hindi rin pala sa kanila yun. Grabe no, sunod-sunod yung inaabot ng ngayon, ng tape, ng Halusos. Kawawa naman no. Pag karma talaga na yung bumalik sa'yo, talagang kawawa ka talaga Ay nangangamoy pag-aabando na ang gagawin dito sa take-in. Inutos din ng Court of Appeals na bayaran si Sakin ng 100,000 pesos bilang moral damages. 100,000 pesos para naman sa attorney's fees
at 50,000 pesos para naman sa exemplary damages. Nakasaad din sa desisyon ng Court of Appeals na ang kabuoang halaga ng mga dapat bayaran ay magkakaroon ng 6% o 6% na interes kada taon hanggang sa ganap na itong nabayaran. Nagsampa ng reklamo si Sagin laban sa Dakak at kay Halusos matapos madiskubre noong 1995 na mayroon ng titulo ang kanyang lupain sa pangalan ng Dakak. Nabatid na babayaran sana ni Sagin ang kanyang real property tax para sa 1,000 square meter property sa pag-aari niya mula pa noong... So parang sa ano pala rin to, parang kwento rin to ng trademark na Itbulaga, na nagulat ang Tito Vic and Joey na naka-register na yung titulo. So parang ganun na ganun pala yung nangyari dito. Naku po, kaya na naman tayo. Hello? But hello? Ba, ganito yun eh. Yung nangyari ginawa nila na pinaregister nila na walang paalam. Tapos tingnan mo naman dito sa Dakak. May titulo na agad. Eh kung di pala nakita nung may-ari, wala na. Grabe talaga. Oh, mga vlogger ng tape yan. Ano na? O, sige nga. Try nyo nga ipagtanggol ang halusos sa ginawa nilang to. Sige nga. Anong masasabi nyo rito? Ito, fake news na naman. Walang public to sympathy. Ganon. Propaganda na naman. Ano na naman to? Ano na naman yung idadahilan nyo dito sa issue na to? Grabe. Sige, tuloy pa natin. 81, pero nalaman na nakapangalan na ito sa Dakak. Nadiskubre ni Sagi na pinaparehistro sa pangalan ng Dakak ang kanyang lupain noong March Naku po. 1994 based sa umano'y 1988 deed of sale kung saan ay ibinenta umano ng kanyang ama ang naturang parte ng lupain sa resort. And base rin po rito sa article na ito is that gawa-gawa lamang po ang deed of sale. Naku po. Walang bentahang naganap, therefore hindi sa mga halusos ang lupa, kundi inaangkin lamang nila ito. Kinuwestiyon ito ni Sagin at iginiit na hindi niya isinalin ang pagmamayari ng lupain sa Dakak at pinayagan lamang ang kahilingan ni Halushos na gamitin ito kapalit naman ng libreng paggamit ng kanilang pamilya sa resort. Grabe, parang anong hirap tuloy dumikit sa mga Halushos, no? Lalo na ako. Grabe yun. Peki ang lahat ng dokumento. Yeah, kaya gaya ng sinabi ko kanina, ganito ang ginawa nila sa Tito Vic and Joey. Ay, grabe, ang hirap. Ang hirap nyo maging tropa. Excuse me. Ang hirap nyo maging tropa niyan. Dami nyong kaaway. Grabe, ano? Buri mo, nagpaalam lang sila na gamitin yung lupa. Tapos inangkin na nila. So ano na naman pala to? Karapat halusos na naman ang tunay na magmamayari ng lupa na yan dahil pinaghirapan nila, ganun. Dahil pinatayuan na nila ng resort, pinaganda yung lupa, ganun ba? Ganun ba yung idadahilan ng mga vlogger dyan? Sasabihin na naman ng ibang vlogger dyan, magpasalamat pa kayo sa mga halusos kasi gumanda yung lupa nyo. Ayun na naman yung maririnig ko dyan sa malamang. Okay, tuloy pa natin. Isang pagmamayari dahil baka mamaya sa kanila na rin yon, mapunta sa kanila yon. Kaya yung mga tao ngayon sa GMA, sinasabihan ng GMA, ingat-ingat baka mamaya halusos na ang may-ari ng GMA 7. Anyway, sabi pa po dito sa panig ng Dakak at ni Halusos, iginiit
ng mga ito na inalok ng ama ni Sakin ang naturang lupain bilang kabayaran para sa shares of stock ng resort. Subalit itinanggi naman ng ama ni Sagi na gumawa siya ng deed of sale at iginiit na peke ang pirma ng kanyang anak sa naturang dokumento. So, reaction, Kaligit Aricad, after ko mabasa ito, bigla na lang ako na pa, oh my gosh. Grabe talaga. Lahat ano? na lang. Lahat Wala, na yun lang. lang talaga yung reaction ko. Napatulala lang ako din sa, oh Lahat my gosh. na lang Lahat na inangkin lang. na. Kasi di ba hindi na ito tungkol lang sa Itbulaga sa TVJ. Napakarami pa palang mga bagay na kung saan na inaangkin ng mga halushos. And take note, lagi po silang olats pagdating po sa lagi silang olats pagdating sa mga legalities. So, after po ng Itbulaga, ng issues dito nga sa First District Representative ng Zamboanga del Norte, ngayon naman tungkol po sa lupain sa Dakak. Ano po kaya ang susunod or meron pa bang? Ang susunod, aangkinin ng halusos ang GMA at ang ABS-CBN. Na yung susunod yan. Kasi halos lahat na lang inangkin eh. Shoutout po pala kay Ma'am Annette Goson Valdez. Kay Pilipi Goson, Attorney Pilipi Goson na may-ari ng GMA Network. Magano po kayo masid-masid baka mamaya ipinapa-register na ho ng mga halusos yung pangalang GMA sa kanila. Shoutout din po dyan sa kay Carlo Katigbak na CEO ng ABS-CBN. Tingnan nyo check nyo sa iPopil. Baka yung ABS-CBN na nakapangalan na yan sa halusos Ay lako, lahat na lang no? May pirmahan daw, nagulat yung tao na meron daw date of sale na samantalang nagulat nga yung anak magbabayad lang ng buwis sana, tapos nakita niya may na yung lupa, nakapangalan na sa halusos. Ay nako po, grabe no? Ay, paano kaya? Uy, baka yung ay nako po, tatay tatay tuloy. Tito Tony Tavera. Nako po, yung APT studio nyo, baka sa susunod nasa halusos na rin yan. Ay nako, kayo, kabahan kayo dyan na andyan nangungupahan sa inyo yan. Baka sa susunod, sa mga ilang taon ipagsigawan ng mga vlogger ng tape na yung APT studio ay sa kanila na. Kailan lang napanaginipan ko 3 taon nang hindi nakakapagbayad ang tape sa inyo. Paano kaya pag halimbawa nangyari yung GMA, nagulat tayo na siya ang may-ari na yung halusos. Ay, lako po. Ba't kaya ganyan sila, ang yayaman naman na wala nang problema sa buhay, 'di ba? Lagi natin nakikita sa social media account nila, sa social media post nila na kung saan sa mga pagbabakasyon ang ginagawa, ang gagara ng mga sasakyan, ng mga motor, ng bahay. Pero bakit gano'n, Parang hindi sila ba't kaya may mga ganyan mayayaman, Hindi ko nilalata, pero yung iilan dyan, parang hindi sila kontento na kung sobrang yaman na nga nila, hindi na sila maghihirap habang buhay, pero ba't parang gusto na lang. Baka magulat tayo, tong Pilipinas, halusos na ang nakamiyari nito, Paktay tayo dito, papalayasin tayo lahat dito. Hanip na yan. Baka mamaya, yung West Philippines halusos na rin mayari. Ay, naku po, lahat talang inangking nyo, pati ba naman yung Dakak? Ay, nakabuti talaga, naaagapan nung mayari. Kung hindi, naku po. Alam nyo, marami pang lalabas dyan. Marami pang iba pa. May mga pa yan. May mga lalabas pa dyan na mapatungkol sa mga halusos. Totoo yan, marami pa yan.
Hindi lang yung mga dakak-dakak na yan. Oo. Ay, nako. Sana naman, no? Sana hindi makuha ng alusos ng Pilipinas. Nakakabahan ako, baka palayasin tayo dito ng mga yan. Ano, hindi ka manonood ng ano? Ng tahanang pinakamasaya, lumayas ka dito sa Pilipinas. Ganun yung ano, ganun yung ano sa'yo, no? Ikaw ba, nanood ka ba ng show namin? Pag hindi ka nanood, lumayas ka dito sa Pinas. Dahil pagmamayari ito ng mga alusos. Ay, naku po. Yan, salamat kay Gandara, no? Thank you. Ay, grabe, So, eto. Ay, papanood ako sa inyo. Ito yung video. Ewan ko lang kung tawag dito. Tingnan. Hindi ko na lang pala yan, no? Hindi ko na lang po i-air dyan kasi baka ma-CPR na naman tayo. So, eto, pakinggan nyo na lang yung sasabihin, ha? Ito po ay sa Gedli. Oo. So, bali, ang kasama ni Paulo Contiso dito ay si Hipon, si Helen Hipon. At ang si Helen Hipon nga po daw ay may sinabing karumal-dumal at na pwedeng maaaring masuspinde ang tahanang ito pa. Isa pa to. Additional karma na naman mo. Pag nasuspindi sila dito, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo yung sasabihin. Ayun. Ito, kausapin natin. Ay! Ayan, mukhang naghahanda siya ng Malalaban sa pek-pek short ko yun, ha? Umigil ka. Pemben short pala. Hello! Mukhang lalaban daw sa pek-pek shirt niya. Okay, ulitin natin. Isa pa. Ayun. Ito, kausapin natin. Ay! Ayan, mukhang naghahanda siya ng Malalaban sa pek-pek short ko yun, ha? Umigil ka. Pemben short pala. Hello! Napahuy si Paulo Contis. Ito yung huling sinabi ni Paulo. Hi! Ayan, okay po. Ayan mga kapuso, pasensya na si Herlin ay na-excite dahil first time niya sa Gedli, kaya alam mo na, pagbigyan, yung short kasi maiksi, di ba? Oo, kasi paiklian ng labanan maiksing dito. shorts, oo ha? Oo, pasensya na ha. Kinakabahan ako sa'yo. Ayan, pasensya na po, kasi kumusta po kayo? Ayan. Hello po. Hello, P. Ayan. Oh, kumusta? Hello, P. Ulit-ulitin natin. Para makasabi nila edited eh. Ayun. Ito, kausapin natin. Ay! Ayan, mukhang naghahanda siya ng Malalaban sa pek-pek short ko yun, ha? Umigil ka. Pemben short pala. Hello! Pempem siya. Binawi pa pek-pek. Tapos sabi niya, ay nako, lalaban sa pek-pek short ko yun Tapos binawi, sabi niya, ay pempem pala. Ganun din yun eh. Ay nako po, kawawa naman tong tape ink na to. Wala lang halos nanonood sa show. Mapapatawag pa ata or mapapasuspindi pa ng MTRCB. Nako, Ma'am Lala Soto. Ma'am Lala Soto ay nako. Sasabihin na naman ng mga supporters yan. Hindi kaya yan sinuspindi kasi alam naman na natin na mainit talaga ang MTRCB sa sa tahanan pinamasa. Yan na naman sasabihin nila dyan. Wala nang bago eh. Kinabahan ng Dior si Paulo eh. Hi! Ayan, okay po. Ayan mga kapuso, pasensya na si Herlin ay na-excite dahil first time niya sa Gedli, kaya alam mo na, pagbigyan, yung short kasi maiksi, di ba? Oo, kasi paiklian ng labanan dito. Maiksing shorts, oo ha? Oo, pasensya na ha. Kinakabahan ako sa'yo. Ayan, pasensya na po, kasi kumusta po kayo? Ayan. Hello po. Hello, P. Ayan. Kumusta? Hello, P. Pero okay naman, nag-sorry naman. Pero rules is rules. 'Di ba? Pag nasa television ka, bawal ka magsalita ng gano'n dahil naka-live ka. Siyempre, yung mga nanonood ng mga bata, 'di ba? At alalahanin nyo, isa yung salitang pek-pek short kaya nasuspindi ang each showtime ng 12 days.
Isa yan, no? Isa yan sa mga dahilan. Yung sa, diba si Kim Chiu, sinabi niya yung pek-pek short na ganyan. So isa yun isa sa mga violation ng It's Showtime, ba't sila nasuspinde. So ngayon, narinig din natin dito sa tahanang pinakamasaya sa G sa Gedli. Kaya ang mangyayari niyan, antayin natin ang desisyon ng MTRCB dyan. Naku po! Paktay na naman kayo diha. Hindi pa nga halos nakaka-ahon-ahon dun sa Dakdak Resort na yun. Eto na naman. Ay, no. So yan mga kabiyaya, mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Anong masasabi nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At dapat po bang isuspende ang tahanang pinakamasaya? Dahil sa ginawa nilang ito, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At anong masasabi nyo sa mga haluso, sa mga kanilang pinaggagawa dito sa Pilipinas? Payag ba kayo na ang halusos na magmay-ari ng Pinas? Ay, lako. I-comment nyo po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At maraming salamat sa walang humpay na suporta nyo sa ating number 1 na noontime show na 8 Bulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. So hanggang sa muli, Jay Guevara nga po pala. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan